Shalom sa lahat, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh Philippines. At shalom din po sa mga kapatiran na makikinig sa Republis. Ngayon po ay 04/15/2026. 6:44 na po ng gabi, araw po ngayon ng Miyerkules sa Gregorian na calendar, mga kapatid. Ngayon po ay weekly sharing mula sa Talyam o Psalm 132 sa nakaraan, verses 1 to 10. Natapos na po natin yon. So ngayon po ang pangalawang bahagi, the second half ng Talyam 132, mga kapatid. So, sa nakaraan, napag-usapan na po natin ito na ito po ay Royal Psalm of Daud. Okay? At ito po ang pinag-usapan po dito is really Abba Yahuwah's covenant with the house of Daud, mga kapatid, in order to establish the dynasty for uh, the good people of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ito po yung ating napag-usapan na sa nakaraan. So, ngayon, patuloy po tayong patuloy nating pakinggan at basahin ito at ibabahagi na rin po natin, mga kapatid. We are going to share kung ano po yung mga wonderful things na kailangan nating maintindihan mula sa Taaliam 132. Ngayon na sa verses 11 to verse 18, mga kapatid. Without much ado, tawagin po natin si Brother Casadiao to read to us ilang mga talata. Okay po, Brad? Salamat mga kapatiran. Okay. Tahalyam 132 verses 11 to 18. Yahuwah has sworn in truth to the oath. He does not turn from it. Of the fruit of your body I place upon your throne. If your sons guard my covenant and my witnesses that I teach them, their sons shall sit upon your throne forever. For Yahuwah has chosen Zion. He has desired it for his dwelling. This is my place of rest forever. Here I dwell, for I have desired it. I greatly barak her provision. I satisfy her poor with bread, and I put deliverance on her Kohinim, and her kind ones sing for joy. There I make the horn of the wood grow. I shall prepare a lamb for my anointed one. I put shame on his enemies, while on him his diadem shall shine. Okay po. Yahuwah. Yadayawa. So, yung word na diadem has something to do with the royal. Okay? The royal na ruler o king na ating na highlight na kanina. Ito po ay royal psalm, mga kapatid, of Daud. Okay po. Wonderful na pagkabasa ni Brother Casadiao, mga kapatid, at nakita natin at narinig, nasundan natin, mga kapatid, ang 8 verses o 9 verses na ating na 8 verses na ating na nasunod, mga kapatid. Shalom din po kay Sister Pam at sa lahat na narito na, mga kapatid. Okay po, so
let me proceed with the sharing dito muna sa mga ilang mga talata na ating na nabasa na mga kapatid o narinig. So, ating pong ipapaliwanag ito as we continue po mga kapatid. So again, continuation po ito na verses 11 to 18 sa mga verses na nabasa ni Brother Casadiao. Summarize po natin yan as Abba Yahuwah's promise to Daud and Zion. Okay? Promise po ito na merong gagawin si Abba Yahuwah para sa kay Daud at para din po sa Zion, mga kapatid. Okay? Ito po yung matawag natin na final section of the Psalm. So ito yung final section of the Psalm na kung saan dito natin makikita na merong sworn or ano yung sworn sa ibang version, yan po ay oath, may oath. Si Abba Yahuwah, Yahuwah has sworn in truth to Daud. Tingnan mo yung verse 11 mga kapatid. So may sworn, meron pong oath, meron pong promise na ginawa si Abba Yahuwah kay Daud o kay David mga kapatid. So, tingnan mo natin yan. Ano ba yung kanyang oath? Ano ba yung kanyang sworn or promise mga kapatid? Look at that. Of the fruit of your body, I place upon your throne. Ang ibig sabihin nitong of the fruit of your body, ibig sabihin, mula sa kaniyang lineage o line o mula sa kaniyang lahi ay magkakaroon po ng continuous na paghari sa Yasar-al. Oath and promise ni Abba Yahuwah kay Daud, mga kapatid. Of the fruit of your body. Ibig sabihin, anak, yung kanyang magiging anak, ay uupo. At dapat hindi yan maputol, mga kapatid. But meron siyang terms and condition. Look at verse 12. If your sons guard my covenants and my witnesses that I teach them, their sons shall sit upon your throne forever. Ha, mga kapatid, dito naman natin makikita na ang covenant, merong ano po. In covenant, there is anong meron mga kapatid sa covenant? Condition. Okay po? Anong meron sa covenant? Nandyan ang ano po? Merong ano po? Terms and condition. Saan po dito yung terms and condition? Look at verse 13. Rather, verse 12. If your sons guard my covenant. So ito yung oath ni Abba, ito yung sworn niya, ito yung promise niya, okay? Na yung line ni Daud, yung kanyang mga anak, manatiling maghari dito sa trono, mga kapatid. But provided, sila po ay, mag-guard, gagawa, i-keep nila, sundin nila ang covenant. Okay? My covenant and my witnesses. So, ano itong covenant? Yung pakikipagtipan, yung agreement, mga kapatid. Okay? Ano itong witnesses? Yung kanyang Torah, ipamumuhay, ang Shabbat, ang mga kapistahan, ang lahat na yan, mga kapatid, ay dapat i-guard. Then, yung promise ni Abba ay, ano po, mag-take effect.
Okay? So, tingnan muna natin ang nangyari after Daud, mga kapatid. So, after Daud, sino yung naging hari? Shalomo, di ba? Okay? Shalomo, mga kapatid, si Solomon. But look at that. After Solomon, ano nangyari na? Nagpatuloy ba after kay Solomon? Hindi po nagkaproblema. Bakit po? Because Shalomo, anong ginawa niya? Hindi niya, hindi siya nag-guard sa covenant. Kaya, after niya, okay, nagkaroon na po ng problema. Okay? So, di po natin na-trace up, no? Kung sino po yung mga other hari, ibang mga hari na kung saan under pa sila sa lahi ni Daud. Tingin ko kapatid, hindi na continuous po 'yon. Naputol po 'yon. Bakit mga kapatid naputol? Dahil yun na nga ang sabi ni Abba, if your sons guard my covenant. So mga kapatid, mahalaga na i-guard natin ang covenant, gawin natin ang ating covenant, makipagsundo tayo, sundin natin ang ating mga kasunduan with Abba Yahuwah, mga kapatid, at sundin ang kanyang Torah, then beneficial tayo or recipient tayo sa kanyang promise. Okay po? So, ayan, malinaw po mga kapatid mula dyan sa ating pagpapaliwanag sa mga ilang mga talata na yan, mga kapatid. Okay? So, moving on tayo sa ating explanation, mga kapatid. So, dito sa verse 13, look at that. For Yahuwah has chosen Zion. He has desired it for His dwelling. Kanina, habang binasa ni Brother Casadia o ito, pumasok sa aking isipan, Brad, yung kasaon o kazon na kung saan Abayuwa merong salita, merong words na binitawan diyan through Yahusha na anong mangyayari po mga kapatid? Ibababa ang bagong Jerusalem. Okay? Bagong Haarats, bagong Jerusalem. Bakit po? Kasi ito yung sinabi ni Aba. Tingnan mo mga kapatid. Verse 13, for Yahuwah has chosen Zion. He has desired it for His dwelling. See, this is my place of rest forever. Here I dwell, for I have desired it. So, itong old na Haarats, ito ay lilipas at may bagong Haarats at may bagong Jerusalem, mga kapatid. So, kung yan man ay mangyari, dapat hindi tayo dapat dahil nga ngayon marami tayong maraming mga bagay na hindi pa natin na fully understand, mga kapatid. Halimbawa, yung bagay na saan ba talaga ang totoong geographical location ng totoong Yasharal, di ba? Yan po isa sa mga bagay na we are being constantly challenged, mga kapatid. So kung dating man pala ang panahon na pabababa ni Aba yung bagong Haarats at ang bagong Jerusalem ayon sa Kasaon 21:22, mga kapatid, okay lang po. Kahit hindi natin matuklasan ngayon, hindi natin matumbok ngayon kung nasaan ba talaga ang totoong geographical location na yan. Anyway, darating ang panahon na may bagong Haarats, may bagong
Jerusalem. Bakit po? Kasi sinabi niya dito, nagustuhan niya ang Zion na yan. Nagustuhan niya ang place of rest na yan. At sabi niya dito, yan ay magiging my place of rest forever. Okay po? So, yan po ay magandang balita kasi yan ay promise mga kapatid. Abba Yahuwah promise to Daud and promise to Zion na yan ang kanyang gagawin mga kapatid. Dahil under oath si Abba, okay, at yung promise na yan talagang mangyayari mga kapatid. So that is a prayer, answered prayer based doon po sa verses 8 to 10 na ating napaliwanag sa nakaraang Miyerkules mga kapatid. Kasi ang verses 8 to 10, yun po ay isang panalangin na Abba Yahuwah promise to preserve the dynasty and expects the individual heirs of Daud to be faithful to the covenant. So lahat ng mga anak ni Daud, Abba Yahuwah nag-expect na i-uphold nila o maging faithful sila doon sa covenant, mga kapatid. So para sa atin na rin po na mga scattered Yasharal, dapat ganun din po ang ating response na maging faithful tayo. Na i-guard po natin ang covenant, i-keep po natin ang Torah, mga kapatid, kasi yun ay ini-expect ni Abba Yahuwah sa mga anak ni Daud, mga heirs, mga descendants ni Daud, at tayo din po bilang mga scattered Yasharal or yung mga grafted in. Okay? The Psalm does not mention that some of these, okay, may fall into their faithfulness, okay, and the people suffer for it, mga kapatid. Okay? So, what's the point here? The point here, mga kapatid, is talagang kailangan yung faithfulness, yung pag-keep natin sa kaniyang covenant, mga kapatid. Yun po talaga ay mahalaga. Okay? We have some readings here sa 2 Samuel po. Can I ask a volunteer? 2 Samuel chapter 7, 14 to 15. And then Unang Hari chapter 2, verses 2 to 4, mga kapatid. Pwede pong, sino po ang pwede makabasa? 2 Samuel chapter 7, 14 to 15. And then punta tayo sa Unang Hari chapter 2, verses 4 to 2, mga kapatid. Okay? Mauna tayo doon sa 2 Samuel 7:14. Sino po ang pwede makabasa nito? Pangalawang Samuel, chapter 7, 14 to 15. Then following that is Unang Hari, chapter 2, verses 2 to 4, mga kapatid. Okay? Sino po ang pwede magbasa sa 2 Samuel? Anyone who wish to read po? Pwede mong buksan ang pangalawang Samuel chapter 7, verses 14 to 15. Anyone who would like to read, mga kapatid? Samuel, Brother Dan. Opo, 2 Samuel 7, 14 to 15. Samuel 4. Chapter 7. Chapter 7. Verses 14 to 15. Okay. Can I read? Opo, thank you po. Sige.
verses 14, 15. I am to be his father, and he is my son. If he does perversely, I shall reprove him with the rod of men and with the blows of the sons of men. But my kindness does not turn aside from him, as I turned it aside from Shaul, whom I removed from before you. Oh. So, ito po yung favor ni Aba Yahuwah kay Daud. Okay? Look at that, mga kapatid. Sa verse 14, I am to be his father, okay? And he is my son. If he does perversely, I shall reprove him with the rod of men and with the blows of the sons of men. So, ibig sabihin, kung kung si Daud ay hindi mag-obey kay Aba, i-discipline siya, mga kapatid. Yun po ang kanyang I'll reprove him, di ba? Yun po ang kanyang sinabi dito. But my kindness does not turn aside from him, as I turned it aside from Shaul, whom I removed from before you. So, ang tindi, mga kapatid, ng shall we say, part of the covenant of Abba Yahuwah kay Daud. Ang tindi, mga kapatid. Kay Shaul, sabi ni Abba, I remove him. Inalis ko siya. Okay? But sa iyo, sabi ni Abba, but my kindness does not turn aside from him. Referring kay Daud, mga kapatid. As I turn it aside from Shaul, whom I remove from before you. So, ibig sabihin, mga kapatid, matindi yung covenant ni Abba kay Daud. Mga kapatid, kaya si Daud, ginawa siyang commonly described siya as a man after Yahuwah's heart. Hindi perfect si Daud, mga kapatid. Kaya lang nung after siya nagkasala, talagang napaka-faithful niya, mga kapatid. He walked with Abba. He lived according to the covenant he had with Abba. Kaya dito, Abba Yahuwah was pleased. And take note, okay, sinabi na ito ni Abba Yahuwah at sa panahon na ito, hindi pa nagkasala si Daud. Kita niyo, mga kapatid? Abba spoke the words at yung kanyang kanan, ang kanyang favor nasa kay Daud. But take note, sa panahon na ito, si Daud hindi pa nagkasala. But yung covenant ni Abba, yung kanyang awa, yung kanyang habag, na-declare na, mga kapatid, kay Daud. Bakit po yun? Kasi nga, mga kapatid, yung ating pag-unawa sa time, meron tayong limitation. Pero kay Abba, what is time for him is eternity. Ang ibig sabihin, from start to finish, from beginning to end, para sa kanya, ang lahat na yan ay, ano po? Ano sa kanya yan, mga kapatid? Beginning and ending, para sa kanya, ano yan? Tapos na. It's done. It's finished. Pero sa atin, ano po, mga kapatid? Wala pa. We are still on the progress, on the move. Pero kay Abba, from first to finish, nakita na niya yan. Alam na niya, mga kapatid. Kaya yung time frame ni Abba, iba sa ating time frame. Kaya dito, nabanggit na ni Abba, Abba made a covenant with Daud, mga kapatid. Kahit hindi pa nagkasala si Daud, Abba already declared yung kanyang kanan, kanyang favor.
Kasi alam ni Aba na after magkasala si Daud, Daud will what? Consistently and faithfully walk with a covenant relationship with Abba Yahuwah, mga kapatid. So, wow! Napaka-amazing na mga katotohanan. Let's proceed to Unang Hari, chapter 2, verses 2 to 4, mga kapatid. Okay? Dito sa chapter 2 ng Unang Hari, sa panahon ito, mga kapatid, matanda na si Daud. Okay? So nagkaroon na po ng farewell. May mga ano yan, anong tawag niyan? Last will? Yun ba yung mga kapatid? Bago mamatay si Daud, meron na siyang last will dito kay Shalomo. Look at verse 1. And the days of Daud drew near to die. And he commanded Shalomo, his son, saying, you see? Basahin po natin mga kapatid, verses 2 to 4. Ito yung last will ni Daud doon sa kanyang anak. Sabi niya, I am going the way of all the Arats. Ibig sabihin, sabi niya, mamamatay na ako. And you shall be strong and be a man. And guard the charge of Yahuwah your Alua, to walk in his ways, to guard his laws, his covenants, his right rulings, and his witnesses, as it is written in the Torah of Mashiach, so that you do wisely all that you do, and wherever you turn. Kita mo yan mga kapatid? Ang source pala ng tamang o totoong wisdom o kakama, mga kapatid, saan po manggagaling? Doon po sa pag-guard, pagpamumuhay, pag-uphold sa mga witnesses sa Torah, covenant, and so on and so forth ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Nandoon po yung source of wisdom na iyan. See? So that you do wisely in all that you do and wherever you turn. Look at that. Sa lahat ng panahon, kung ano man yung gagawin mo, i-uphold mo yun. At magkakaroon ka ng tamang mga pasya, tamang mga desisyon, at punong-puno ka ng kaalaman sa lahat ng inyong mga gagawin. Malinaw po mga kapatid, na sa ating buhay at sa ating journey ngayon, kung bakit makikita natin na maraming mga bagay ngayon na hindi natin naunawaan noon. Pero ngayon, meron tayong ganitong mga pag-unawa. Bakit may mga pagbabago yung ating mga pag-unawa? Resulta po yan sa ating pag-guard ng Torah, kautusan, okay, right rulings, lahat ng mga witnesses ni Abba, mga kapatid, ginawa natin, kaya nagkaroon tayo ng panibagong mga pag-unawa. Bigyan natin ng halimbawa, mga kapatid. Itong dietary laws. Halimbawa lang. Dietary laws. Mula nung tayong nakakilala kay Abba, sinabuhay natin ang anong utos ni Abba ng mga pagkain na pwedeng kainin at hindi kainin, isinabuhay natin, mga kapatid. At ano yung ating napansin? What have we observed? What have we noticed? Since we live according to the dietary laws of Abba Yahuwah. Di ba mga kapatid? Marami tayong mga napansin. We realize many things about sa ating buhay, about sa ating katawan. We realize many things, mga kapatid. Bakit po yun?
Dahil po yun ay resulta ng ating pag-walk, paglakad, pagsunod sa mga kautusan ni Abba Yahuwah. At sabay dito mga kapatid, sabay dito yung ma-extend po ang ating hello? Ma-extend po ang ating dahil sumunod tayo sa mga dietary laws. Ano mangyari mga kapatid? Di Long ba? life. Long life. Yadaya, mga kapatid, tataas yung ating buhay. Bakit po? Because yung mga unhealthy na mga pagkain kasi nasa Torah, ay hindi na natin kinakain yun. Di ba mga kapatid? So that has helped us even extend a longer years because we have observed his dietary laws. Meron tayong kapatid na nagkaroon siya ng heart attack. Okay? Bago niya nakilala si Abba, okay, may physical problem na nangyari. But after the attack, naging serious siya sa pagtawag kay Abba, pagsunod sa mga dietary laws ni Abba. And look, ngayon, healthy pa rin siya, mga kapatid. Kahit dumaan na siya sa unang heart attack. I'm referring po kay Brother Sakak or Brother Alex, Brother Sakak Baniao. Kasi after po siya na-immerse, sinunod na niya po ang dietary laws. Daming mga pagkain na iniwanan niya, mga kapatid. Katulad ng karning baboy. Yung mga seafoods na pinagbawal ni Aba, yung shrimps, yung ano pa mga kapatid, ano pa yung mga bawal sa mga pagkain ng dagat? Yung anong nuko sa Tagalog? Squid. Squid, Ano opo. bang Squid, shrimps, yung mga nukos? seashells, ang ibang mga seashells, mga kapatid. So maraming mga pagkain, yung crabs, ano tawag nun? Crabs, tama ba? So maraming mga kapatid, mga pagkain na hindi na niya kinain dahil sinunod niya ang dietary laws. Look ngayon, he's still strong and healthy. Hanap buhay and so on and so forth. At naging kabahagi kami sa kapartner ko siya po sa RPN. So, yun po mga kapatid ay isang malaking bagay na tayo ay tuwang-tuwa na nagkaroon tayo ng kaalaman batay doon sa mga pagkain na hindi dapat kainin dahil sinunod po natin ang kaniyang dietary laws. So, yun po. Example po yan mga kapatid. Look at verse 4. So Yahuwah established his word, which he spoke concerning me, saying, if your sons guard their ways to walk before me in truth, with all their heart and with all their being, saying, there is not to cease a man of yours on the throne of Yasaral. Diba? Yun po yung ating binasa kanina doon sa, saan po? Taalyam. Okay? Yun po ang ating binasa kanina sa Taalyam, mga kapatid. If your sons guard, verse 12 po, if your sons guard my covenant and my witnesses, that I teach them, their sons shall sit upon your throne forever. At ito rin po pala ay sinabi dito sa Unang Hari, chapter 2, verse 4, na siyang naging last will o last word
o panghuling mga words ni Daud doon kay Shalomo, mga kapatid. See? So, ano po yung point dito, mga kapatid? Sa Taaliam, nabanggit yun dito sa unang hari, chapter 2, 2 to 4, nabanggit din ni Daud, mga kapatid. At yan ay naisabi niya sa kanyang anak. So what's the point, mga kapatid? Ang tanong is, naisabuhay ba ni Shalomo? Di ba, mga kapatid? Hindi niya naisabuhay. Napalpak si Shalomo, mga kapatid. Hindi niya completely, rather, but half-heartedly ginawa niya. But hindi siya wholeheartedly, mga kapatid. That being said, having said it, yung awa ni Aba ay hindi pa rin umalis, mga kapatid. Binigyan pa rin ng pagkakataon, mga kapatid. So, may mga point siguro na nawala na yung line, naputol yung line doon sa paghari, but nakabalik pa rin, mga kapatid. Kasi po, yun ang sabi ni Aba doon sa pangalawang Samuel kanina. Na kung meron mang pagkukulang mo, maawa pa rin ako. Ibalik ko pa rin, mga kapatid. Bakit po ganon? Kasi nga, I think this is something that is prophetic of the coming of Yahushua, na kung saan Yahushua ay nanggagaling din po yung kanyang, ang lahi nila ni Mary o ni Mariam ay nanggagaling po sa mga lahi nila ni Daud, mga kapatid. So, yun po ay mahalagang maintindihan natin yun na Aba, meron siyang covenant with Daud na yung Jerusalem, yung Zion, ay magiging ano po, under siya sa line ni Daud, mga kapatid. In which, ma-fulfill po yan through Yahushua, mga kapatid. So, yan. So, itong Taaliam 132, verses 11 to 18, mga kapatid, ito'y kinakanta nila. Okay? Tuwing ito'y kinakanta nila, ito talaga ay nagbibigay sa kanila ng inspiration, mga kapatid. Tuwing ito'y kinakanta nila. Okay? Now, verses 16 to 17, these verses closely echo to the prayer mentioned in verses 9 to 10. Okay? Balikan po natin yung Taaliam, mga kapatid. So, ang verse 16 to 17, mas maganda na ating basahin muli, 16 to 17 ng Taaliam 132. 16, and I put deliverance on her Kohanem, and her kind ones sing for joy. There I make the horn of the oak grow. I shall prepare a lamb for my anointed one. Yan, mga kapatid, ay ano po, closely connected doon sa verses 9 to 10. Let your Kohanem put on righteousness. Verse 9 po, and your kind ones shout for joy. Verse 10, for the sake of your servant Daud, do not turn away the face of your anointed one. So, look at that. Verses 16 and 17 is they're quite close and they're quite connected, mga kapatid. So, yan. And then, ang pinaka-last na verse, this is verse 18. I put shame, verse 18 po, in his enemies, while on him his diadem shall shine. Now, look at that. Kasi yung pronoun dyan na his,
is not a small letter, mga kapatid, but a capital letter. I put shame on his enemies, while on him, capital letter pa rin ang him, his diadem shall shine. So, ano po yan? Yan po mga kapatid ay prophetic of the anointed one. At sino po yung anointed one ang tinutukoy dito? That is Yahushua. Okay? Yahushua po yan mga kapatid. I shall, I put shame on his enemies, while on him his diadem shall shine, mga kapatid. Diadem shall shine. So ano po itong verse 18? Itong verse 18 mga kapatid, ayon sa background nito, sung in exilic times. When the Psalter was compiled. This is a declaration of belief that Abba Yahuwah would again fulfill his promise and raise up a new Daud. So ang background pala nito mga kapatid is verse 18, nung sila ay nabihag, imagine ka, 8 at 70 years sila po, nabihag sila. So habang nandoon sila sa pagkabihag, itong verse 18 mga kapatid ay kinakanta nila. O, di ba? So ang tinutukoy diyan, ang immediate na mga kaaway diyan is referring to sangkatauhan doon sa Babal o Babylon. Yung enemies ang pinag-usapan diyan ay yung Babal o Babylon mga kapatid na mga kaaway. Sabi niya, I put shame on his enemies, while on him his diadem shall shine. So tuwing kinakanta nila yan, nung nasa pagkabihag pa sila, ano po yun mga kapatid? It is a message of hope. Na while it is true na nabihag tayo, kawawa tayo, but every time they sing that, that is what? A proclamation of belief. A proclamation of complete trust and confidence kung ano yung sworn, kung ano yung oath, kung ano yung promise ni Abba, gagawin niya yan. And raise up a new Daud. At sino po yun ang i-raise up ni Abba Yahuwah na magiging new Daud? Mga kapatid, walang iba kundi si Yahushua. So, speaks of Daud, but prophetically pointing to Yahushua. Yun po ang ating pag-unawa sa verse na yan, mga kapatid. So, Sister Ahaba, you would like to share something po? Go ahead. Would you like to share, Sister Ahaba Bacheo? Okay, so hindi natin marinig si Sister Ahaba Bacheo. Okay, mga kapatid, ano kaya ito sa atin? What is this message to us? It speaks about promise. Promises ni Abba Yahuwah. His oath. His sworn, mga kapatid. And it also speaks of our commitment to keep the covenant, to keep the witnesses, to guard His Torah, mga kapatid. Okay? Yun ang ating faithfulness. Okay? Doon sa verse 9 kanina, let your Kohanem put on righteousness. Okay? Kohanem, yung kanyang high priest, mga kapatid. Yung mga nagsilbi sa kanya, kailangan mamuhay sila ayon sa righteousness. Okay?
Just as Abba spoke to Daud na yung kanyang mga anak dapat sila'y mamuhay ayon sa Torah at i-keep yung covenant, tayo, ano rin po mga kapatid, dapat ganun din, di ba? That we should remain faithful, we should remain in our belief, we should remain guarding His covenant, His Torah, mga kapatid. Yun ang ating, yun ang implication sa atin ngayon. Okay? So, in lieu of ongoing crisis, in lieu of what is happening, mga kapatid, ano po? What is this message to us? Kung yun po ay nangyari sa Yasar-Al o taga-Yauda, okay, sa atin din po, ano kaya? What is this message to us, mga kapatid? Okay po, so let me pause here and listen to you. What is Abba Yahuwah telling you? Ano po mga mensahe ni Abba Yahuwah sa inyo po? Batay sa ating sharing sa Taaliam 1:32 verses 11 to 18. Anyone would like to share something? May mga pangungusap ba si Abba Yahuwah sa inyo, mga kapatid? Do you feel Abba Yahuwah through the Ruach HaKadosh is talking to you? Ano po yun? Please let us know kung ano po yung mga nasa isip po ninyo. Paki-unmute lang po if you wish to add something. Anyone? Is there someone who would like to break the silence? Yes, Brother Demetrio, go ahead po. Para sa akin, itong promise ni Abba Yahuwah kay Daud, ay promise na rin niya sa atin. Ayun. Kan. At kung ating susundin yung kanyang mga tura, pero kung hindi natin masunod yung kanyang mga tura at yung laitayatilos, wala tayong mapapala. Katulad ni Hari Solomon. Doon na failure. Kaya hindi na tuloy yung continuation na leader sa mga isang katauhan na kamag-anak ni David. At hindi ibig sabihin na accept tayo dito. Kasi isa itong palatandaan para sa atin upang mayroon tayong sundin. Ito pala ang tama. Sumunod sa Torah at sa mga dietary laws at sa kanyang iba pa upang makamit natin yung kanyang promise. Kasi kung si Abba Yahuwah talaga, kung ano yung kanyang sinabi, ay talagang matotoo talaga. Kasi doon yun nangyari kay Solomon. So hindi na sunod ni Solomon yung Torah, yung nakagawa siya ng bylaws na hindi gusto niya. So, kaya sa atin ngayon, para sa akin talagang kung ano man noon, ngayon, ganun pa rin. Susunod talaga tayo sa kay Hosea na kapalit ni Daud. So,
Yun lang ang masasabi ko sa pinag-aralan natin ngayon. Oh, okay po. So, ayan. Ayon dito, mga kapatid, salamat po, Brad Dimitrio, sa magandang pagpapaliwanag. Ah, ayon dito sa chronological list of Judah's kings after Solomon, the following list. Okay, may mga listahan po dito. Pagkatapos po ni Solomon, si Rehoboam, okay, yung kanyang anak, naging hari po. Kaya lang, sa panahon na ito ay nahati na sila. Okay? Ah, nahati na po yung after Salomo, yung nag-iisang Yasrael, nahati na into two. So, yun po ay consequence doon, no? So, from Rehoboam hanggang sa sunod na mga anak, okay, marami po, no? Ah, nag, ano po sila? They reign in Judah, mga kapatid. But again, dahil nahati sila, so yun, nagka-problema, mga kapatid. Nagka-problema sila sa pag-maintain doon sa lineup of Daud, mga kapatid. So, yun po. Hindi natin mabigay yung complete na mga information, but malinaw po na after Solomon, nahati yung iisang bansa. It became southern dito sa Yehuda, ang southern, at doon po sa upper, yun ang northern, mga kapatid. So, ibig sabihin, doon sa northern, si Jeroboam po ang naging leader doon. Which is, Jeroboam, hindi na po siya anak ni Shalomo. But dito sa Judah, yung kanyang anak na si Rehoboam ang naging sunod na leader. So, yun po ang consequence doon sa hindi pagsunod ni Daud. Nahati ang Yehuda, nahati ang Yasrael ah, sa panahon na yun, mga kapatid. Okay po. Thank you, Brother Dimitrio, na you have highlighted na bahagi tayo dito sa pagmamumuhay sa Torah ni Abba Yahuwah. Yun po ang ating i-highlight. Oo, may failure si Shalomo. Tapos na po yun. But ang pinaka-concern natin ngayon is tayo. Okay? Dapat maging faithful and consistent tayo. Kasi yun ang kagustuhan ni Abba Yahuwah na ating sundin as highlighted na po ni Brother Dimitrio. Yada Yahuwah po, mga kapatid, sa mga insights na yan. Anyone else would like to share? Meron pa ba kayong idagdag? Brother Kasadia o ba ito o Sister Kana Yapa? Ako, Brother Dan. Opo, okay brother, continue po. What is in your heart? Speak it out. Okay, ang nakikita ko dito sa ating binasa na verses, walang kaibahan ang covenant ni Abba Yahuwah. Hmm. Nabasa pa rin natin na sa Second King ba yun, na David is referring also to the covenant of Moses Hmm. to his people. So, walang kaibahan kung ano ang sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang sa walang katapusan, kasi sinabi naman doon na forever. Opo. So,
So, klaro na walang kaibahan. So, ito, totoo ito. So, ah, sa atin, kailangan na yun na magsundin Patuloy. natin ito. Be Oo. faithful tuloy tayo. Mm. Kasi yan lang ang gusto ni Yahuwah at may promise siya na mag-prosper tayo. Although hindi pareha ang siguro yung prosperity sa bawat isa sa atin Mm. kasi may ano mayon, may condition, may terms pa rin na Opo. kung ano ang kaya mo, kung ano ang capacity mo to handle the blessings, kasi siguro yun lang ang ibigay ni Yahweh kasi Mm. kung hindi tayo marunong magka ano it will be course instead of blessing siguro. Opo. Yun lang, Brother Dan. Salamat. Wonderful point, mga kapatid, na yung covenant noon at ngayon pareho lang. Okay, wonderful point yon. Kasi ah yung covenant na yun ay everlasting covenant. So, good point ni ginawa ni Brad Casadiao na yung covenant noon at ngayon the same pa rin. Kasi sinabi man ni Abba na everlasting covenant. Dagdag natin yan, Brad, dito sa Luke or sa Lucas, mga kapatid. Dito sa chapter 1, kung tingnan natin ito, this is in the context of Zachariah, okay, or Simeon, yung he offered a child, okay, verse 66, 166, and all who heard them say, and all who heard them kept them in their heart, saying, what then shall this child be? And the hand of Yahuwah was with him. Verse 67, mga kapatid, ng Luke 1:67. And Zachariah, his father, was filled with the Ruach HaKadosh, and Nabu, saying, or Nabu, or prophet, or rather prophesy, saying, Baruch be Yahuwah Alua of Yasharal, for he looked upon and worked redemption for his people. Verse 69, and has raised up a horn of deliverance for us in the house of Daud, his servant. See po, speaks about the faithfulness of Abba Yahuwah doon sa promise niya kay Daud. Dito ngayon, ano yung sinabi ni Zachariah? Gumawa si Abba ng paraan upang ang deliverance ay marating. Verse 70, as he spoke by the mouth of his Kodash Nabiam from of old, deliverance from our enemies and from the hand of those hating us. 72, to show compassion toward our fathers and to remember his Kodash covenant, an oath which he swore to our father Abraham, to give to us, being delivered from the hand of our enemies, to serve him without fear. 75, in Kodasya and righteousness before him all the days of our life. See, malinaw po, mga kapatid. Yung pag-uphold doon sa covenant which Abba Yahuwah spoke doon kay Daud, kay Abraham, then dito kay Daud, okay, uphold pa rin dito sa New Testament at the time of Yahushua. Balikan ko po yun, mga kapatid. Yung covenant Abba made to Abraham, then covenant Abba made to Daud, mga kapatid, nagpatuloy pa rin. Hindi huminto. Hindi nag-stop, but nagpatuloy pa rin even sa New Testament
even sa panahon na si Yahushua na isinilang, nag-declare ng baraka si Zachariah, mga kapatid. So, yan po. An oath which he swore to our father Abraham. Ibig sabihin, kung ano yung covenant noon sa panahon nila ni Abraham, ni Daud, kung ano yung covenant noon, patuloy pa rin yan. Kasi dito sa Luke chapter 1, 67 to 75, nabasa po natin, mga kapatid. The same pa rin ang covenant. Hindi nagbago, mga kapatid. Why? Because Abba Yahuwah upholded it. Yada Yahuwah po, mga kapatid. Paano ni-uphold ni Abba yan? Through sending His son, Yahushua, yung kanyang anak, mga kapatid. Yada Yahuwah sa additional na sharing. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Brother Felix, you wanna add something? Sister Asara, Sister Pam, Sister Ahaba, Batyo, you wanna add something? Sister Manu, yan na. Brother Dan, Opo, go ahead, so sister. that means talaga, Brother Dan, there is no other way than to follow the Torah. No, Hmm. Brother Dan, wala talagang iba. Kasi dito, ang condition is to follow the, ano ba yun? Di ba? Follow the Torah, and pag ganon, i-ano niya tayo, i-ano po niya tayo, Brother Dan, no? Ano ba yung sabi dito? Itong I shall prepare a lamp for my anointed one. Si Yahushua yun, Brother Dan. Opo, Okay po. Yahushua yan. Okay po. So Yun kaya, bang, sa kaya 12, if your sons guard my covenant and my witnesses, their soon shall sit upon your throne. Ano, Brother Dan, ang sinabi niyo po? yes, prophetic of Daud, Mm. rather, spoken to Daud, but prophetic of Yahushua. Yahushua. Opo. Okay po. Hmm. Di ba, Brother Dan, si David na very close po siya kay Yahushua. Hindi ho basta-basta yung pag ano niya, no? Pag pray Hmm. niya, paghingi ng tawad, Oo. ano Yung yung, Psalm 51. di ba tayo pa kaya, Brother Oo. Dan, na ano, but Yahweh is really wonderful dahil meron ang Torah eh. May Torah ho na, although hindi man tayo katulad na David na near sa kanyang puso, but then if we have covenant, yung Torah, Hmm. ay yun talagang ibinigay niya sa atin para may connection, para yun, makaapunto tayo sa kanya. Opo. Ako nagpapasalamat na merong ganito, Brother Dan. Kasi Hmm. pag wala po, saan? Walang strong foundation. Torah is a strong foundation. Hmm. Tama. Wow. Yada Yahuwah po. Yes, praises kay Abba Yahuwah sa naintindihan natin ngayon, no? Kasi noon wala tayong, di natin mabigyan ng halagayan noon. Pero ngayon na nandyan tayo sa Kanya, slowly and gradually, all the more na-appreciate natin kung bakit yung katotohanan patungkol sa Torah ay hindi nagbago. Ganun pa rin mula noon hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin. Okay po? Yada, you wanna add something, sister? Or yun na po? Yan lang, po, Okay. Brother Dan. Thank you Okay, po. let's welcome Brother Felix. Go ahead po, Brad. Yes, Brother Dan. Opo. Sa verse 12 po, nire-remind lang po tayo yung role natin bilang mananampalataya Opo. at bilang magulang po. Oh, yes. Bilang magulang, sabi, if your children will guard my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon your throne forevermore. So yun, nire-remind tayo na dapat magpatuloy yung pangangalaga o
pag-observe sa covenant na Hmm. pinagkaloob sa atin. Kasi kung hindi natin ituturo ito, hindi natin ipapamana to, mababaliwala po Hmm. yung next generation. Hindi na nila malalaman po kung ano yung kahalagahan nitong covenant. Oh. Yun po yung role natin bilang magulang po. Hmm. Na ipasa natin, ituro natin sa kanila kung ano po ang nararapat. Para magpapatuloy po. At sila naman po, pag sila naging magulang din naman, Hmm. magpapatuloy rin po ang kanilang pagtuturo sa kanilang mga anak. Ganun po yung pinag-uutos sa atin na ipagpatuloy lang po natin. Hmm. Yun lang po yung nakita Tama. ko. Good, very good emphasis mga kapatid na hindi lang ito mensahe ni Aba kay Daud as a father, mga kapatid, but tayo din po, mga magulang. This is a message of Aba Yahuwah for us parents na meron po tayong responsibility sa ating mga anak. Okay? Na ituro natin, ibahagi natin sa kanila upang sila din po katulad sa atin who guard the covenant who are in a covenant relationship with Abba, guarding his covenant and his Torah, dapat ganun din po sa ating mga anak. So, wow, what a great challenge po sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. Kasi po, nakakilala tayo kay Abba, may mga edad na po tayo, okay? At yung ating mga anak po ay may mga sariling ano na, di ba, mga kapatid? So, it's really a great challenge. Panalangin natin at ipamumuhay natin na nawa maawa si Aba sa ating mga anak, mga kapatid. At ang ating mga anak na rin po ay mag-respond sa mga pagtuturo na ating ginagawa. So, ito yung mahalagang bagay na sana tuwing meron tayong mga Shabbat observance or mga kapiyastahan man, mga kapatid, is really wonderful na nandyan sana dapat yung ating mga anak, mga kapatid. Sa aking party dito, tuwing may fiesta, talagang inaanyayahan ko ang aking anak, mga kapatid, na mag-join. So, dalawang anak ako, mga kapatid, pero yung isa lang ang nag-a-attend sa akin dito kapag may mga fiesta. At minsan nag-a-attend din siya sa Shabbat. But yung isa, no, parang talagang challenge, mga kapatid. So, that being said, malaking hamon sa atin, mga kapatid. Kaya ang panalangin natin, lagi dapat nandyan, lalo na sa ating mga anak. Okay po, yadaya uha, mga kapatid. Kung wala na pong magdagdag, meron pa ba? Okay po, mga kapatid. Kayong mga manunood sa Republish, ito po ay nais nating tapusin saying na kung ano po yung promise ni Aba, gagawin niya yun. Ngunit tayo, may bahagi din tayo, mga kapatid. May party tayo. Let's keep the covenant. Let's guard the Torah, mga kapatid. Because Abba Yahuwah is always faithful. Tayo, may bahagi din tayo, mga kapatid. So, that being said, nawa itong weekly sharing ito mula sa Talyam 132 naging baraka po, naging pagkain
o naging ah, spiritual nourishment sa bawat isa sa atin na nakikinig even sa mga republics. Yada Yahuwah, Basyam Yahusha, Hallelujah Yahuwah.